I'm just very lucky, I'm just very grateful na nangyari po ito sa buhay ko. Siguro hindi po mangyayari to kung hindi po, of course, galing po sa tiwala po ng GMA. Ano ang pakiramdam that kasama kayo dito sa parang pinakamalaking proyekto ngayon ng Kapuso Network? Yan. Simulan natin kay Raymond Bagatsing. So, ito, super action din to dati. Very grateful. Kasama po natin ang mga galing na artista, magaling na direktor, si Direk Romel, Direk Richard, at talagang alagang-alaga nila yung mga eksena namin. Ruru is very good, everyone is very good. Miss Rio, Maureen, hindi ko pa nakaka-eksena, Miss Gladys, and everyone else. Just very thankful to be part of this really big action series. Yan. Siyempre, ito isa rin action star, Monsur. Mon. Yan. Una-una gusto kong magpasalamat sa GMA7 na binalik nila ako sa television. Medyo matagal akong hindi lumabas sa television, mga siguro more than 10 years. Gusto ko rin magpasalamat kay Direk Richard at kay Direk Romel. Lalo na si Direk Romel, nung cameraman pa lang to, kilala ko na to, tsaka assistant director, nakatrabaho ko na to. At gusto ko rin magpasalamat sa junior ko sa martial arts, si Erwin Tagle, dahil madali siyang katrabaho at open siya sa mga ideas ng mga techniques sa martial arts. At dati kong tinuturuan din yan. At proud ako sa kanya na naging fight director na siya ngayon. Well, sa experience ko dito, curious ako makita yung mga batang artista na mag-a-action. At well, ang mga naka-eksena ko, si Gianluca, si Ruru Madrid. Ang naka-fight scene ko si Ruru. Tinitignan ko yung potential niya. Malaking potential ng bata para maging isang action star sa pelikula, hindi lang sa television. Sinabayan niya yung mga fight scenes na ginagawa ko. At meron siyang eksenang isa na hindi ko na-expect, isa-sacrifice niya yung katawan niya. Nung sinipa ko siya, ibabagsak niya sarili niya sa drum, tsaka sa semento, na walang padding, walang kutsyon, walang ano. And akala ko stuntman ang gagawa. Sa totoo lang, mas maganda pa yung execution niya sa stuntman. So, medyo sabi ko sa kanya, pangalagaan niya tong karir niya dahil malayong mararating niya. So, again, thank you to GMA7 for having me here as part of the cast of Black Rider. I'm hoping to do more work with the station and of course with the actors and actresses that I have worked with in the past few months. So again, thank you. Yan. Okay. Si Gary Estrada yan. Ito, bongga rin to, nag-action din to dati. Pero dalawang klaseng action. Oo, pati sa kama, may action siya. Sinubukan natin gumaling na artista. Dahil galing po tayo sa pamilya ng mga aktor. So, kailangan nating ibigay kung ano yung kailangan parate. And every single role naman, I try to adapt kung ano yung kailangan ng director. And I'm very, very happy and thankful sa GMA again for getting me, as an actor. And hopefully, gumanda pa ho at maganda ang rating na lumabas dito sa programa namin. And we promise the viewers that we will give it 101% in every scene that we do. Especially on my part and in every, hindi naman matatawaran natin yung kalidad ng mga artistang kasama ko. So, makakaasa talaga kayo na maganda ang Black Rider. Salamat. Siyempre, Raymond. Una sa lahat, gusto mo pasalamat po sa inyo lahat sa mga festival na dumago dito sa MediaCon. At doon naman sa experience ko dito sa Black Rider, napaganda. At ang nakita ko kay Ruru, nakita ko yung action scenes ni Monsur na may potensyal, malaking potensyal ni Ruru. At huwag ka rin magbabago sa katulad na sinabi ni Jun sa mga tao na sa mga press people, mga tao pumapaligid sa'yo.
kaabang-abang itong Black Rider. Maraming salamat din sa GMA News and Public Affairs. At kinuha ako dito sa proyektong ito. Maraming salamat. Okay, Soren. Yan. Ito rin ang daming action movies na yun. Grabe. Kumusta, June? Ako, tinatawagan kita kanina. I know. Hindi, papurihin ko lang yung anak mo, si Cassie Dalambonga. Ang Oo, hindi tumatawag siya kanina eh. Sabi ko, hindi, magkikita naman kami mamaya. So, mamaya na kita kausapin. Yeah. So, yeah. Oo. So, anyway, well, as an artist kasi ako, ang personality ko is, kumbaga sa basketball, pag nabangko ka, it doesn't mean the coach doesn't like you. But just make sure pag tinawag ka ng coach, you're always ready. So yun yung parang motto ko sa buhay. So kunyari, yung GMA, hindi ako gagamitin for 3 months, 4 months. Parang make sure pag tinawag ako ng GMA, you know, I'm ready. Whether drama yan or action. Ito nga I think for the longest time, first time ulit magkaroon ng ganito katindi na action kasi I believe na they want a very, very hard action flick na pabalikin nila. When they spoke to me about this project, ako kasi isa sa mga casting na nakausap nila for the character. So, ang sabi ni Mr. Gozon, gusto nila ibalik yung hard action like before. Yung mga panahon yan, ni Musur, panahon ni Raymart, ni Gary, panahon namin, ganyan. Ganon ka-hard. Kaya mapapansin nyo sa trailer, ang dating niya yung medyo nasa 80s, 90s na pagka-hard action niya. Walang gaya. Kaya si Ruru, siya na rin gumagawa ng stunts kasi before, kami rin gumagawa ng mga stunts eh. So I guess naramdaman ni Ruru na kung kami, kasi yung pride, hanggang ngayon may pride pa rin ng mga to eh. Kaya si Monsur, nakita ko, tapos na yung eksena, sabi ba, si Monsur pa rin gumagawa ng stunts niya. So I guess dapat si Ruru pa rin ang gumawa ng stunts niya. So yun ang mapapansin nyo, ito walang mga dayang stunts ito and let's welcome again the hard action flick. Yun ang mapapansin nyo. So thank you GMA for this opportunity and also thank you for giving this action genre kasi ako mahilig sa action so meron isang category na matagal na nawala, ngayon bumabalik. Yun ay isang action flick na ganitong storya. So, congrats sa ano nga pala, sa public affairs, congrats sa inyo kasi doon pa lang sa casting nalilito ako. Sabi ko, paano nila idadissect at bibigyan ng highlight ang bawat character? So, mapapansin nyo dito pa lang sa trailer, fair ang distribution at highlights ang bawat character. So, napaka-fair ng public affairs. So, congrats sa inyo. Yan, ang bongga. Pero Ruru, yan, binugbog ka ng papuri nung 5. Anong masasabi mo? Sobrang grateful. Sobrang punong-puno po ang puso ko ngayon ng pasasalamat. Siyempre po, sabi ko nga kanina, mapapilang lamang po sa kanila, maka-eksena. Kasi dati pinapangarap ko lang po ito. Totoo lang, nanonood lang po ako dati ng mga pelikula, yung mga 12-in-1, mga ganyan. Para sabay-sabay, lahat sila pinapanood ko. At sobrang nilulook up ko. At nangangarap din na balang araw makagawa rin po ng teleserye o pelikula na aksyon. At ngayon, nabibigyan na po ng katuparan ngayon. So I'm just very lucky. I'm just very grateful na nangyari po ito sa buhay ko. Siguro hindi po mangyayari ito kung hindi po, of course, galing po sa tiwala po ng GMA, ng Public Affairs, of course, ng Sparkle. Thank you guys so much sa tiwala. And I promise, I won't let you down in every scene na ginagawa ko. I will give everything more than 100%. Sabi ko, hindi para i-prove yung sarili ko sa ibang tao, but also to prove it to myself na kaya ko at deserving ako para sa role na to.